Ating talakayan mga kuya, anong mangyayari sa ating kamatayan, no? Dapat bang katakutan ang ating kamatayan po mga kuya. So ating pakinggan po mga kuya, no? So isang malungkot na balita ito sa pagpanaw sa ating kaibigan sa isang batikang CFD. Walang iba kundi si GC Bisira po mga kuya. Pakinggan po natin mga kuya ang kanyang huling mensahe po mga kuya. Puro bago ang lahat. Pasok mo na intro. So, pakinggan muna natin po mga kakuya ang kanyang huling mensahe po mga kakuya. Wala ba sila tinuod nga tinulod ang Kristo kay ang Kristo, umasin pa niya, ako ang pultahan, ang dalan, ako ang kamasuran, ug kinabok. Okay, so, bila na mo sulod ni Kristo isip pultahan, kinabuhi, Napakinggan niyo po mga kakuya, no? Sabi niya, huwag daw talaga dapat nating katakutan ang kamatayan, no? Talagang yan po ang huling habilin niya po mga kakuya, no? Ilang huling mensahe niya mga kakuya, talagang sa kanyang panalita po mga kakuya, handang-handa na po siya po mga kakuya na sa kanyang pagpanaw, no? So, ano bang basihan natin dito mga kuya na talagang dapat bang katakutan ang kamatayan o ano ang sabi din ng mga church father dito po mga kakuya, no? So, ang una, ang kamatayan ay bahagi ng buhay. Ayon sa Hebreo 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang daan patungo sa buhay na walang hanggan. So, ayan po yan sa Hebreo 9 verse 27 po mga kakuya. Dagdagan pa natin dito sa ikalawa, may buhay na pagkatapos ng kamatayan. Tinuturo ng simbahan na pagkatapos ng kamatayan, ang kaluluwa ay haharap sa Diyos para sa partikular na paghuhukom. Ang nagpakabanal ay makapasok sa langit. Ang kailangang dalisayin ay daraan sa purgatorio at ang tumatalikod sa Diyos ay mapupunta sa impyerno po mga kakuya. Ikatlo, ang pag-asa sa muling pagkabuhay sa Jesus mismo ay namatay at muling nabuhay na siyang nagbibigay ng pag-asa sa lahat ng mga Kristiyano. Sinabi niya sa Juan 11 verse 25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin kahit siya ay mamatay ay mabubuhay. Napakaganda ayon po yan sa Juan 11 verse 25 po mga kakuya. Ang pangapat, ang pagpahalaga sa paghahanda, no? So tinuturuan tayo ni Kristo kung paano maghahanda po mga kakuya. Sa Matthew 24 verse 44, sinabi ni Jesus, kaya't maging handa kayo sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Hindi dapat katakutan ang kamatayan, kundi dapat itong paghandaan sa pamagitan ng panalangin, pagsisisi, pagtanggap ng mga sakramento at paggawa ng mabuti. No? So ang panglima, ang awa ng Diyos. Ang Diyos ay maawain at laging handang patawarin ang mga nagsisi. Kaya't hindi dapat matakot ang isang taong may matibay na pananampalataya at pagsikap na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos po mga kakuya. Ano ang conclusion dito po mga kakuya? Hindi dapat katakutan ang kamatayan, kundi dapat itong harapin na may pananampalataya, pag-asa at pagmamahal sa Diyos. Ang mahalaga ay ang ating paghahanda sa pamagitan ng isang banal na pamumuhay. So dito talagang ito ang dapat nating gawin talaga po mga kuya. Paghandaan natin na lalo na po hindi lang physical kundi about sa ating spiritual life po mga kuya. So anong sabi dito sa ating mga church father po mga kuya? Una, si San Agustin, no, si Saint Augustine of Hippo. Itinuturo niya na ang kamatayan ay bunga ng kasalanan, ngunit nagtagumpay na si Kristo. Sinabi niya, ang kamatayan ay hindi dapat katakutan ng taong nananalig kay Kristo sapagkat ito ay daan patungo sa tunay na buhay. No, ayon po yan sa Confession Book of Feeds 9 chapter 10. Para kay San Agustin, ang mahalaga ay ang ating paghahanda para sa buhay na darating, hindi ang takot sa kamatayan mismo. So ayon po yan kay San Agustin po mga kakuya. Dagdagan pa natin dito sa ikalawa, si San Ambrosio po mga kakuya. No, si Saint Ambrose of Milan, itinuturo niya na ang kamatayan ay isang pahinga mula sa mga pagsubok
sa buhay at ang isang pagsubok sa walang hanggang kapayapaan ng Diyos. Sinabi niya, huwag tayong matakot sa kamatayan, sa halip paghandaan natin ito upang ang ating pag-alis mula sa mundong ito, tayo ay tanggapin ni Kristo. No? So ayon po yan kay San Ambrosio, no? Saint Ambrose of Milan. Ang ikatlo po mga kuya, si San Juan Crisostomo. No, ito po ang ating binigyan din niya na ang tunay na dapat katakutan ay hindi ang kamatayan ng katawan, kundi ang kamatayang espiritual. Huwag kang matakot sa kamatayan ng katawan, kundi ang kamatayang nagdudulot ng walang hanggang paghihiwalay sa Diyos. Sulat niya sa Homilies of Matthew, Homily 32 po mga kakuya. So ang pang-apat po mga kuya, si San Eranio ng Layon, no? Ang pinagtibay niya na ang kamatayan ay hindi dapat tingnan bilang katapusan, kundi bilang isang pintuan tungo sa buhay na walang hanggan. Ito yung sinasabi ni Brad GC po mga kakuya, no? Na talaga wag talaga tayong isang pintuan tungo sa buhay na walang hanggan. Ang kaluluwa ng tao ay nilikha upang magpatuloy sa walang hanggang pakipag-isa sa Diyos. Again, Genesis po, chapter 5, it's 5, chapter 7. No, ayon po, ang panglima, no, si San Cipriano, no, Saint Cyprian of Carthage, no, ipinangaral niya na ang Kristiyano ay dapat magalak sa kamatayan sapagkat ito ay isang pagbabalik sa Diyos. Bakit tayo matakot sa kamatayan kung ito ang pintuan ng buhay na walang hanggan, no? So on the morality of its 13 po mga kakuya. So conclusion, ayon sa mga Church Father, ang kamatayan ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi isang dapat paghandaan at pagnilayan ng may pananampalataya. Ang mahalaga ay mamuhay tayo ng matuwid at maging laging handa upang sa ating pagpanaw makamit natin ang pangakong buhay na walang hanggan kasama ang Diyos po mga kakuya. So therefore po mga kakuya, na talagang ayon po tama talagang turo ng ating inang simbahan na huwag tayong matakot sa kamatayan, bagkos ito ay paghahandaan po natin po mga kakuya, no? So huwag tayong matakot sa ating pisikal na ating kamatayan, kundi ang katakutan natin yung ang ating espiritual na kung saan mahiwalay ito sa Diyos. Yun nga ang ating kasalanan po mga kakuya. Tandaan natin ang kasalanan na mortal sin, kapag hindi pa natin naalis yan mga kakuya, na talagang alisin na po natin dahil nga yan ay magdadala sa dagat-dagatang apoy po mga kakuya, no? So dalawang uri ng kasalanan, mortal sin at venial sin po mga kakuya. Kaya nga mag-ingat at magsuri po talaga tayo mga kakuya para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang aral at tatag lamang ng isang tao, no? So talaga maraming nagsasabi ang kamatayan daw ay nandyan lang diyan sa kabaong, no? Nandyan sa libingan, pero mali po yung mga argumento mga kakuya. Mga ito tinatawag na self-proclaim lang po, mga self-interpret sa Bible na talaga sa totoo lang, wala naman talaga silang authority na mag-quote sa Biblia o magturo sa Ebanghelyo ni Kristo, na wala naman silang, hindi sila binigyan ng authority talaga, kundi nasa inang simbahan at nasa ating mga kaparian, at lalo higit sa lahat ang ating mahal na Santo Papa. Muli, maraming salamat at mag-aral at magsuri para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang aral at tatag lamang ng isang tao. Tandaan natin sa Oseas 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge, no? Tandaan natin, confession, cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po mga kakuya. Yan po ang tamang paghahanda at pagnilay-nilay sa ating about spiritual po mga kakuya, no? So muli, maraming salamat at ingat po tayo palagi.